May SIM registration na pero may text scam pa rin. Ang panibagong solusyong isinusulong laban sa mga scammer, limitahan ang SIM ng bawat user. Nasa frontline ng balita niya, si Jenny Dongon. Puno na ng scam text messages ang inbox ni Rose Ann. May text na nanalo siya ng promo o link ng larong pwede niya raw salihan. Nakakarindi na raw, kaya ang diskarte niya. Daming number. Tapos ngayon ginagawa ko, ini-spam ko na lang siya para doon na pumapasok. Pero nare-receive ko pa rin kasi. Sa isang araw, mahigit 20, 30. Di rin nalalayo riyan ang sitwasyon ng delivery rider na si Gemma Lorenzana. Malaki naman daw ang pagbabago noong nakapagparehistro siya ng SIM, pero meron pa ring text scams. Nung na-register ko na, meron pa rin nagte-text na pa isa-isa. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, nasa 118 million SIM cards na ang narehistro. Mas madami ito sa 115 milyong populasyon ng Pilipinas. Sa isang press briefing, aminado si DICT Secretary Ivan Uy na may mga nakakalusot pa rin text scams kahit maraming SIM na ang rehistrado. Kaya ang nakikitang solusyon ng ahensya, limitahan ang dami ng SIM na pwedeng iparehistro ng isang user. Other countries have implemented a limitation on the number of SIM cards that can be registered. So that's one option that we're looking at. Perhaps we can make distinctions between corporate accounts and individual accounts. Kung ipatutupad yan, maiiwasan ang nabiso sa Pogo Raid kamakailan sa Pasay, kung saan libo-libong rehistradong SIM card ang nakumpiska. Ang matindi pa, mahigit 1 bilyong piso. Diyan nyo padala US Navy. Ang dami-daming pogo sa Las Piñas, Muntinlupa, Cavite. Tapos sasabihin nyo, pagtanggol natin ng ating WPS. Pagtanggol nyo muna yung dito sa Pilipinas. Hindi, tapos alam nyo, may mga nambara pa sa akin doon ha. Pasensya na ha. May mga nangsabi, matagal na nang merong milisya ang China. Oo nga, matagal nang may milisya yan. Matagal na nga, di ba nagkaroon nga dati ng standoff pa nga? Nagkaroon na nga yan. Kaya nga nagkakaroon ng diplomatic protest, usapan, pagka nagkakaganyan. So humuhupa. Humuhupa ngayon. Di ba? Tapos, ayan na, nag-uusap na tayo. Di ba? Naalala niyo? Ibabalik ko lang sa inyo yung sinabi ni Marcos ha. Sabi ng ating Pangulo, meron na siyang direct lines kay Xi Jinping. So nag-uusap na sila, maayos na sila. Okay? Although binomba ng Coast Guard, di gawin natin Coast Guard din. Diba? Kasi may mga pilosopo dyan na sinasabi, hindi naman yan ang response ng China, yung mga militia ship. Matagal na nilang ginagawa yan. Oo nga, tumigil na yon. Okay? Medyo humupa na, ika nga. Ang naiwan na lang yung mga Coast Guard, ang naano dyan. Ngayon, sana dire-diretsong gano'n na lang ang usapan. Hindi tinrigger na naman natin. Yun ang sinasabi natin. Tapos eto, mga problema dito sa Pogo. Bakit hindi na lang tayo dito mag-focus? Alam mo yun, ewan ko nga, hindi ko maintindihan. Ang dami nilang gustong gawin sa WPS. Okay yun, saludo ako doon. Salamat sa suporta. Pero gayon pa man, kung talagang sincere tayong mawala itong mga inchik dito sa Pilipinas, bakit di natin ginagalaw ang Pogo? Yung totoo. Ang laman ng e-wallet ng mga SIM card. Sa kabila niyan, nauna nang sinabi ng DICT na marami pa rin nagkalat na text scam. At ang malala pa, pati sa ibang platform, nanloloko na sila. Gaya sa email, Facebook, Viber at... Alam nyo, ito lang masasabi ko dito tungkol sa DICT na to, napaka-ano nyo? Napaka-ano nyo? Inutil nyo? Walang biro. Bakit pa kayo nag-exist? Ito pa nga matindi dyan Alam nyo kung anong isa pang matindi dyan? Humihingi sila ng confidential funds para masawatan nila yan. Alam nyo, simpleng-simple lang yan Tama yung suggestion nyo Limitahan. Diba? Sabihin nyo na lang hanggang 3 lang. Hanggang 3. Bakit? 3 network Hindi, diba para naman may kalayaan sila na magkaroon ng 3 network. Sa asawa. Sa kabit. Sino dito? Business. Diba? Ganun na lang. Hindi yun ang ibig ko sa 3 network. Ibig ko sabihin, Globe, Smart at dito.
O di magkaroon, baka sabihin kasi nila, 2 network lang ang pag sinabi mo hanggang 2 lang ang tao, pwede ng SIM card. Hanggang 2 lang, ibig sabihin nun, Globe and Smart lang. Hindi, kaya nga gawin natin 3 eh. Limitahan ninyo ang rehistrado ng pagre-rehistro ng SIM card sa 3. Sino bang, alam mo, eto nga ha, eto. Alam nyo ba, sa ibang bansa natatawa sila pag ang mga Pilipino, 2 cellphone? Ewan ko kung naranasan nyo yun. Ako naranasan ko na yun paulit-ulit eh. Pag nakakamit ako ng mga taga-ibang bansa, yun talaga mga foreigner, nagtataka sila bakit 2 cellphone ko. Hindi ko pang kabit yung isa. Kaya mano akong asawa, wala, single na single ako. Kaya lang kasi, meron akong pang personal at meron akong pang business, di ba? So, yun ang akin doon. Ano ang punto ko dito? Sa ibang bansa talaga, isa lang eh, usually. Di ba? Usually po, iisa lang. Kaya nga, nagtataka ako dito sa DICT. Alam nyo na solusyon. Bawasan o limitahan ang pagre-rehistro ng SIM card. Tapos hihirit pa kayo ng kailangan nyo ng confidential funds. Para masawata ito mga scammer na ito. Ano na naman yan? Gusto nyo gaya-gaya talaga kayo? Porque tumingi ang Department of Education ng confidential fund, kailangan kayo rin meron. Tandaan ninyo, merong dahilan kung bakit humingi ang DepEd. Kayo, anong dahilan ninyo? Para masawata mga scammer? Anong tangweting naman, oo. Ito ha, panoorin nyo itong humihingi na naman sila ng, ay nako, grabe, nakatatawa talaga ako eh. Ay, isa na yun. Ay, hindi ko pala nailagay. Ay, Para raw masolusyonan ng hindi pa rin natitigil na online at text scams, humihirit ng 300 million pesos na confidential fund ang Department of Information. Alam mo, pagka ganyan, iisipin tuloy ng tao, kaya pala hindi ginaayos itong mga scammer eh. Oo, totoo yan. Marami nag-iisip tuloy, kaya pala pinababayaan itong mga scammer, itong mga spam message eh. Kaya pala hindi pinipigilan eh. Kasi ang punot dulo, hihingi ng confidential funds. Bakit kanyo? Kasi yung iba rin humihingi na rin ng confidential funds, di ba? Humihingi ng mga dagdag na budget. Oh. Kung hindi man confidential funds, dagdag na budget, o halimbawa, ang DOJ, o ito si Katapang, hingi lagi ng dagdag na budget, laging hingi. Hindi nyo ba magawa ang trabaho ninyo nang hindi nang humihingi ng dagdag na budget? Kung hindi nyo magawa ang trabaho ninyo na hindi kayo humihingi ng dagdag na budget, pwede ba mag-resign na lang kayo? Puro kayo inutil eh. Hindi, sa totoo lang po masyado na tayong ang daming palusot para hindi masolusyonan yung problema eh. Ang weird nga kasi nung panahon naman ni PRRD, wala ka naman maririnig na pengin dagdag budget para masolusyonan ng problema. Bibihira ka makarinig ng ganyan. Wala nga ata akong narinig eh. Pero ngayon, basta may problema, dagdag budget para masolusyonan ng problema. Sigurado ba kayong budget ang hinihingi yung dagdag? O dagdag kita? Magkaiba yun, Sabi dito ni Michael De La Cruz, problema sa ibang bansa, UFO at alien. Sa atin, SIM card registration. May punto ka dyan, Actually, sa atin nga, hindi nga SIM card registration. Pati nga, national ID. Problema sa atin, Diba? Ganon katindi sa Pilipinas, yung mga basic ang problema. Hindi nga lang yun, Pati sili, ang mahal. Diba? Kaya ganon katindi ang problema. Information and Communications Technology o DICT para sa taong 2024. Pero ngayon pa lang, may mga umaalman na riyan. May report si Von Aquino. Sa
kabila ng batas sa SIM registration. Patuloy na nakakatanggap ng scam o spam text messages sina Lloyd at Queenie. May text na nanalo raw sila ng bonus at rewards at kailangan pumunta sa ibinigay na website link. Araw-araw talaga, pag di ko na po talaga nagustuhan, binablock ko po mismo yung mga number na yun. Mas maganda if ma-identify if kung sino yung mga nagsisend ng text messages na yun. Aminado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi ito madali. At para raw mas lumakas pa ang kakayanan nilang mahuli ang mga nasa likod ng online at text scams, hiling ng DICT 300 million pesos confidential funds para sa 2024. Nakatali pong kamay namin if we do not have this kind of capability. Marami pong paraan na ginagamit itong mga scammers in order to avoid detection. Bakit confidential funds? Ako, mas maiintindihan ko pa kung dagdagan ng budget. Yun, medyo. Kasi talaga nga naman, technology is something very expensive. Technology. Okay? Bakit confidential funds? Para hindi nyo ipapaliwanag kung anong saan ginastos. Hindi. Yung totoo ako ayoko naman maging pessimistic. Ayoko naman maging masyadong negative. Okay lang sa akin magdagdag ng ng budget ang DICT. Humingi ng additional. Kasi talaga namang matindi ang pagdating sa technology, ang mga scammer, patindi ng patindi. Pwede nga sila magpresenta ng ito ang ginagamit ng alam mo yun, to convince the people, especially the Congress and the Senate, para ma-convince, ito, ginagamit ito sa ibang bansa. Nag-research muna kayo, ginagamit ito para masawata ang itong mga gadget na ito, which is, ang amount ay 300 million. Halimbawa lang naman. Kaya we are asking for, baka agad-agad yung mga senator, tsaka mga kongresista. So you really need that. Okay? Para kasi, baka ibigay sa inyo. Tama, mali. Diba? Pero, ngunit datapwat subalit. Bakit confidential funds? Diba? Sabi nga, baka nga free up lang yung gamitin, tapos confidential para kickback na. Hindi, alam mo, minsan tuloy naiisip ko, parang hindi ba pwedeng gumawa na ng batas ang Kamara at saka ang Senado na ang confidential funds ay allowed lang sa certain offices kasi nagiging sumusunod na sila kay ewan ko nga ewan ko. Eto ewan ko. Meron ding akong naiisip na baka naman kaya nila pinapalala quote-unquote itong confidential funds ay dahil gusto nila talagang ipahiya at idiin si Vice President Sara Duterte. Isipin niyo yan look at that angle. Kasi parang out of nowhere, maraming nanghihingi ng ganyan bigla. Para bang nainggit. Bakit binigyan? May confidential funds na ang Office of the Vice President. Tapos ang DepEd meron pa. Para talaga madikdik. Di ba? Kasi parang bagang systematic o organize yung attack doon sa confidential fund ng OVP. Di ba? At lalong-lalo na ng DepEd. Tapos, don't ever forget, sino itong DICT na ito? Naalala nyo? Doon sa kwento ni Glenn Chong? Ito yun Ito yun. So, sa malamang. Hindi kaya, ako'y nagtatanong lang, hindi kaya ito ay nanghihingi ng confidential funds para mas madiin ang DepEd. Bakit kanyo? Kasi, alam naman nating malabo na mabigyan. Bakit? Hindi nakaalat yun sa DBM. Tandaan ninyo paano ba ang sistema ng pagkukuha ng budget? Ang nagpo-propose niyan, galing yan sa economic team which is yung DBM.
Kaya nga Department of Budget Management. DBM ang nag-aalat sa iyo ng budget. Siyempre, sino boss ng DBM? Wala iba kundi presidente. Mag-uusap sila. Ito yung budget na hinihingi ng mga departamento. Ibibigay. Ito budget nyo, ganito. So nakaalat na ngayon kung meron kang confidential funds o wala. Okay? Tapos, i-deliberate na yan sa Kamara at saka sa Senado. Okay? Dito, biglang out of nowhere, ngayon dinideliberate na eh. Ibig sabihin na ibigay na ng DBM yung budget sa bawat ahensya. Ibig sabihin, hindi na ibigay. Nabigay na sa iyo yung allotment mo. Ito na yung ipaglalaban nyo sa Kamara. Ito na yung ipaglalaban nyo sa Senado. You have to justify it. So ito na yung iaalat namin sa inyo. Meron ng ganun eh. Tapos biglang out of nowhere, bigla kang pahingi ng confidential fund. Na alam mong hindi na pwede kasi hindi naman sa'yo naalat ng DBM yun. Bakit hinihingi bigla? Kaya nga napapaisip ka talaga eh. Ano ito? Banat sa opisina ni Vice President? Kasi nagbumukha tuloy, quote-unquote, special ang DepEd. Bakit sila may confidential fund? Kami wala. Parang ganun. Kaya naman iisipin, ang optics ito, sasabihin ayan, kita nyo na. Kasi pinayagan yung confidential funds ni BP Sara, 2 pa. Kaya, ayan tuloy, yung ibang ahensya ng gobyerno nanghihingi din. Di ba? So, yan ang yan ang nababasa ko dito. The confidential fund is essential in order to conduct intel and investigation in order to go after these criminals. Sa tingin ko, the ICT, mag-resign na lang po kayo. Kung sinasabi nyo hindi nyo kaya, dahil walang confidential funds para matiktikan itong mga scammer, napaka-inutil nyo, sir. Pasensya na ha, pero that's the real term. Kung hindi nyo kaya, at nagpapaka-inutil kayo, na masawata itong mga scammer na to. Kasi dati, palusot ninyo, pagka narehistro na, pagka na sa batas na yung registration, mawawala na yung mga scammer. Hindi nawala. Nadagdagan pa. Ibig lang sabihin nun, sir, inutil kayo. Bakit? May batas na eh. And yet, hindi nyo naayos kung papaano magiging maayos at sistematiko ang pagpaparehistro. Diba? Ibig pong sabihin nun, sir, resign na lang. Tama, sabi ni Michael Sia. Di ba trabaho yan ng NBI at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group? Correct. That's why we have that. Bakit hindi kausapin ng DICT ang pinuno ng cybercrime ng PNP at pinuno ng NBI cybercrime? Meron kayong dyan. I think may contact naman kayo dyan. Meron kayong pwede nyo magkaroon kayo ng memorandum, kasunduan na magtutulungan kayo. At hindi nyo kailangan ng sariling pulis na para masawata itong mga scammer. Sir, the door is open wide. Ayon kay Senate Public Services Chair at SIM Registration Act sponsor Senator Grace Poe, ang DICT ang ika-4 sa mga ahensyang may pinakamataas na confidential fund. Dapat patunayan daw muna nilang kailangan nila ito at saka lang daw sila magdedesisyon na irekomenda ang kanilang budget request sa plenaryo. Alam naman daw ng senadora na kailangan palakasin ang hakbang ng gobyerno laban sa scams at cybercriminals. Pero kailangan daw nilang pag-aralan kung may kakayanan ang DICT para gastusin ang budget na ito. Ang bayan muna tinututulan ang hiling na confidential funds ng DICT. Dapat daw i-audit ng COA ang lahat ng confidential funds na ibinibigay sa mga ahensya ng gobyerno. Sa datos ng GMA Integrated News Research, mas maraming government civilian agencies ang humihingi ng confidential funds sa ilalim ng proposed 2024 budget. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Grabe, no? Ay, nako. Ewan ko ba? Ewan ko. Ano sa tingin ninyo?
Inutil, incompetent, o tinatrabaho lang si VP Sara Duterte, ha? Hindi ko alam, ha? Kayo magsabi kung ano ang inyong opinion, kasi maaaring magkakaiba tayo ng opinion. Tinatrabaho lang ba si Vice President Sara Duterte? Kaya may mga ganyan-ganyan? O talagang nagkataon lang inutil sila?